Hi guys, welcome back to my channel. Please subscribe my YouTube channel. At sa mga gustong makinig ng aking YouTube, ang topic po natin ngayon ay about sa ano po ba ang mga requirements papuntang Hong Kong na kailangan nating kunin. Unang-una, pag first timer po kayo, ang kukunin po nating requirements unang-una is passport. Pasensya na po, mahina po yung boses ko kasi bawal po mag-ingay. Kaya mahina po yung boses ko. Passport po yung uunahin natin kukunin kasi yun yung pinaka number 1 nating requirements sa pag pumunta po tayo ng abroad. Passport at saka dapat may mga valid ID din po tayo kasi kinukuha po yun para ma-confirm na ikaw yun yung nasa passport. Tsaka valid ID, mga PSA, yun po yung kumpletuhin natin bago po tayo mag-apply. O kaya pwede namang habang nag-a-apply ka, kunin mo na siya pa isa-isa kasi ako nag-apply ako, kompleto po ako. Passport, kumuha na po ako ng passport, tas may mga valid ID na ako kasi SM po ako valid ID like SSS, Pag-ibig, mga PhilHealth, lahat po yan, may mga PIN number, may mga ganyan na po ako. Tapos yung mga like PIDOS, OWA, number, sa agency na po yan, sila na po yung mag-aasikaso niya na kasama ka, sila na rin magsasabi niyan sa'yo. Pero yung pinaka number 1 po na requirements po is passport, mga PSA, diploma, valid ID, ano pa, tsaka yung mga training form, in situ, sa agency din po yan, sila po yung magsasabi din po sa inyo, tsaka nyo na po yan makukuha. Pero yung diploma po, kinukuha po nila yung diploma. Sa mga ex-abroad naman, ganun pa din yung requirements sa diploma din, tsaka passport, tsaka yun pa din, pero hindi na nagpipidot tsaka nag-uwa, nire-renew na lang po yung ganong mga training, tsaka yung mga in situ kinukuha din pag hinahanap po ng employer. Like sa akin, hinahanap po yung in situ ko yun, tsaka yung mga diploma ko kinuha din, at tsaka yung basta kailanganan nyo po yun i-keep, pati lahat ng mga papers nyo or may operation ka, i-keep nyo din po yun in case of emergency or mga papeles na kailanganin. Keep nyo din po yung mga TOR, ganun, kasi mga training papers, kung ano pa mga trainings ang kinukuha mo, yun lang. Yun lang yung mga as sa akin na yun lang yung mga hinahanap nila na number 1 po talaga passport. Yun yung talagang hinahanap talaga ng pag nag-apply po tayo papuntang Hong Kong. Paano naman po pag ex-abroad tapos sa ibang bansa po galing, halimbawa Kuwait, Saudi, tapos nag-apply ng Hong Kong, magte-take pa rin po tayo ng number 1 po passport yung requirements, pero magte-take pa rin po tayo ng training. Unlike po sa Hong Kong to Hong Kong, hindi na po kailangan ng training, hindi na po kailangan ng OWA, PIDOS kasi nire-renew na lang po yun. Medical yun, kailangan pa rin ng medical lang po yung sa Hong Kong to Hong Kong. Pero pag sa ibang bansa, medical pa rin, training, parang nag-a-apply ka pa rin ng first timer, kailangan pa rin mag-PIDOS, mag-OWA kasi iba po yung ng nature po ng Hong Kong, iba yung nature ng Saudi or ng Middle East. Kaya kailangan pa rin po ng training, tsaka yung yung PIDOS tsaka OWA kasi mag-aaral ka dyan ng Cantonese, yung mga nature ng Hong Kong, ganun din po sa iba. Pag galing ka ng Hong Kong o punta ka ng Middle East, ganun din, magte-training ka pa rin, tsaka kukuha ka pa rin ng PIDOS tsaka OWA, tsaka mga yung antag nito, yung e-receipt, yung form mo galing ng POA, yun yung kailangan din yun sa requirements.
Yun lang po ang kailangan. Bye bye. Thank you for watching.